Okay, now today, let us go directly to our text in Romans chapter 7, verse 15 to 25. We'll be talking today the theme, hashtag, struggle is real. Kasi naka-experience na. Gusto mo musimba pero napoy sa sulod ninyo maingon nga ayaw simba kay kapoy ka. Kasi naka-experience na ako lang. Lami kayo ibangon, gabi excited kay ka, nakaplansya na ka, kay gusto ka magsimba. Pagkabuntag, napoy something in you that will tell you, ayaw sagsimba, ayaw sagbangon, kapoy pa ka, relaxa. Unya na, alas 10 pa magsugod ang simba, bangon ka alas 10 na. So, struggle is real. So, muna to ang pagtuon karong buntag. Our text is found in Romans chapter 7, verse 15 to 25. Romans chapter 7, verse 15 up to 25. Okay? In verse 15, muna ang gingon sa pulong sa Ginoo, dili ako makasabot sa akong kaugalingong panglihok. Si Pablo ni nagingon na dili daw siya kasabot. Kay dili ako mubuhat sa buot ko untang pagabuhaton. Mao hinuoy pagabuhaton ko ang buta nga ginadumtan ko. Kay mo ni si Pablo. Ug kung maoy ginabuhat ko ang buta nga dili ko buot pagabuhaton, uyon ako nga ang kasuguan maayo. Okay, si Pablo niingon nga ang balaod maayo. In verse 17, sa ingon ni ana, dili na ako mao ang nagabuhat sa maong butang. Kung dili ang sala nga nagalublob, no? Ang sala nga nagapuyo sa sulod nako. Verse 18, kay nahibalo ako nga walay maayo nga nagpuyo sulod nako. Nga sa ato pa, sa sulod sa akong lawas, ania kanako ang pagtinguha sa maayo. Take note of this one. Kitang tanan, doon na tay good intentions. No? Sa dihang nakadawat ka na kang Kristo, you have this desire to worship God. You have this desire to obey God. You have this desire to go to the church. Pero, ingon siya, apan dili ako makabuhat ni ini. Ngano di ay? Why? No? If I have this innate desire, dili bugnaw ha innate, dili bugnaw. Verse 19, kay dili ako mubuhat sa maayo nga gitinguha ko, mao hinuoy ginabuhat ko ang dautan nga wala ko tinguhaa. Maayo ba di mo simba? Maayo ba dili mo simba? Dili. Pero mo atong ginahimo, no? Dili nato wala nato nagi-desire. Pero mo atong ginahimo. Mo nang gingon ni Pablo, no? Dili ako mubuhat sa maayo nga gitinguha ko. Mao hinoy ginabuhat ko ang dautan nga wala ko tinguha. In verse 20. Karon kung maoy ginabuhat ko ang butang nga wala ko tinguha, dili na ako mao ang nagabuhat ni ini. Kundili ang sala na nga nagalublob sa sulod nako. So every time di ka kabot simbahan, dili na ikaw. Ang sala na nga naa sulod nimo, nag-ingon nga ayaw simba. Pandemic man, excuse man. Kay kuan man si tawag ani. Bawal pa man. It's the flesh. Dili na ang imong new nature. It's your sin, ang sala nga naa sa sulod nimo. Ato ning himay-himayon, atong hinahinayon. Tungod ni ini, nakita ko ingon nga usa ka balaod nga sa dihang buot ko ng buhaton ng maayo, ang dautan duol kanako. Verse 22, kaysa kinasuluran sa akong pagkatao, gikalipay ko ang kasuguan sa Dios. So deep inside me, it's my joy to obey the law. So, mo gini ang default program sa Kristohanon. Malipay jud ka mo simba. So, hindi na ka malipay mo simba, buti pasabot, dili na ikaw. Munang badlongon nimo. Pastor Maynard,
Pagpuyo ha, pagpuyo. Ganahan biya ka mo simba, ngano di naman kaganahan mo simba karon. So, muna ni, sa akong kinasuluran, sa akong pagkatao, gikalipay ko, it is our joy to serve God. It is our joy to be in the presence of God. It is our joy to sing praises to God. Pero, again, dunay sala nga naa sa ato nga magpugong. No? Okay, in verse 23, apan dili na sa mga bahin sa akong lawas, nakita ko ang laing balaod nga nagapag-away batok sa balaod sa akong salabutan. So, ang battle mahitabo sa atong salabutan. So, muna giingon ni San Pablo sa Romans chapter 12, be transformed by the renewing of your mind. Our mind is the battlefield. So, muna ayaw papildi. Every time nga di kaganahan mo basa sa imong Bible, dili na ikaw ang sala na. Ang sala na. Og nagahimo ka na akong binihag ngadto sa balaod sa sala, nga nagalublob sa sulod sa mga bahin sa akong lawas. Verse 24, alaot ako nga tao. Si Pablo na ni nag-ingon, no? The apostle of all the apostles. In siya nga, pagkadautan ko gayod. Naunsa na lang kita. Kung si Pablo gani mismo ningon siya nga, pagkadautan ko gayod, pagkaluoy ko, pagkaalaot ko, how much more kita? Kinsay mo pagawas kanako gikan niining lawasa nga iya sa kamatayon. This flesh, no, iya sa kamatayon. This body iya sa sala. And that is why we have to die. Aron wala na ang sala. Unang kinahanglan kita mamatay sa atong lawas. Patay na kita sa espiritu. You had been born again. We have now a new spirit. Bag-o na ang atong espiritu, pero ang problema maura gihapon ang atong lawas. Munang kinahanglan, mamatay po ang atong lawas puhon during graduation, aron dili na makasala ang mga Kristohanon. Klaro? And that is why you have to die. Pare kong linga ni mo katapadig na siya nga, ayaw ka balaka. Magbulag ra mo sa sala ni mo puhon. Okay, now, verse 25, salamat sa Dios, pinaagi kang Hesukristo nga atong ginoingon siya. Kinsa may makaluwas ka nako? Ira pong gitubag sa verse 25. Salamat sa Dios, pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Ang ato ang main text today is found in Romans chapter 7 verse 19. For I do not do the good that I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. So Paul is telling us, ingon siya nga, what is wrong with me? What is wrong with me, brother? Nanguta na siya, unsa may nahitabo sa ako? Nganong ingon ani man ko? Asa man ko? Nga, luwas naman unta ko, nagabasa na ko sa akong Bible, nagaampo na ko, pero nganong ang sala nga di na ko gusto buhaton, mao magid ang akong mahimo, ang mga maayong butang nga dili nako, ang mga maayong butang nga akong gusto buhaton mao'y dili nako mahimo. What is wrong with me? So this is the dilemma of the apostle. And he is trying to tell us nga muni ang kinabuhing Kristohanon. There is a struggle. And by the way, this struggle is good news. Everybody see good news. Why? Muni ang isa, dili mo ang ultimate nga timailhan, na muni ang isa sa timailhan nga luwas ka na. Kung wala kay pagpakigbisog nga nang di ka musimba, murag okay ra sa mo di ka musimba, matakot ka na. Mura ang ato ang kining gitawag nato pagpakigbisog, kining struggle, mura na siya atong immune system. Nga every time na masulod nga virus, bacteria sa atong immune system, maghatag siya og signal. Unsa may signal ihatag sa virus? Or sa atong immune system sa lawas, kung naay virus mo atake sa iya, pag naay bacteria nga mosulod sa iya, usahay magkalintura ka, usahay kapuyon ka, usahay sipunon ka, it is your immune system giving signal to you nga your body has been invaded by virus and bacteria. It's good to have an immune system. Can you imagine kung wala kay immune system? Nanay, puno nagbakterya ang imong lawas, puno nagvirus ang imong lawas, pero wala pagyapon kag kalintura. Kalit na lang ka namatay, kaya wa ka kabalo nga, uy, na virus naman ko, Nasabtan ninyo?
So ang atong struggle sulod, it is like an immune system. It will tell you exactly nga doon na po'y sala nga gusto mo yud-yud sa imo. Doon na po'y sala nga gusto mo tintal nimo. And that is why you have a struggle. That is why we have this struggle. Doon ay pagpakigbisog sa atong sulod. Gusto kayo ta. Gusto kayo ta mubuhat og maayo. Gusto kayo ta mga lagad sa Ginoo. Pero doon na po'y sa sulod nato nga di pod gusto mga lagad sa Ginoo. Gusto kay ta mobasa sa atong Bible. Pero napoy sa sulod nato nga dili pod gusto magbasa sa atong Bible. Gusto kay ta musimba sa Ginoo pero napoy sa akong sulod nga dili gusto musimba sa Ginoo. And that is why struggle is real. Galatians chapter 5 verse 16 to 17 mo niyang gingon. Kini ang akong isulti kaninyo, paharia ang Espiritu. Everybody say, paharia ang Espiritu. Okay? Paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi, ug ayaw tumani ang tinguha sa lawas ng kaibog. So, ang gabugno di ay sa atong sulod, ang Espiritu Santo ug ang atong unod. It's our flesh and it is the Holy Spirit. So every time nga maminaw ka sa imong unod, di ka kaabot simbahan. Every time nga maminaw ka sa Holy Spirit, kaabot kag simbahan. As simple as that one. Because this new nature that we have, this is the nature that cannot sin. Oh my goodness. Lord have mercy. Mao ni ang kinaiyahan sa tao nga di na makasala. So this new nature dili gini makasala. This new nature ganahan gini mo simba. Pero do na pay sala sa akong lawas nga nagpuyo pa because I am still in the flesh. Okay, so maabot na diha niya. Okay, now walk in the Spirit. Ingon siya. So meaning you have to say no to the flesh. Kinahanglan dili nako paminawon ang akong unod. Dili nako paminawon ang singgit sa akong unod, ang kapait ani mga igsoon bitaw. Kay ang unod mo singgit, ang Espiritu Santo mo hunghong. Mas dali madunggan ang unod kaysa madunggan ang hunghong sa Espiritu Santo. Hallelujah. Lord have mercy. Munang mas dali mo ato og mall kaysa magsimba. Hello somebody. Pero ayaw mo kabalaka, ayaw mo katingala kay si Pablo mismo nakasinati ani. The apostle mo, the apostle. Pero pwede ni mo madaog ang imong unod. Ingon siya, ayaw paminawa ang imong unod. Paminawa, paharia ang Espiritu Santo sa Dios. This is the only way to defeat the flesh. Walay laing paagi, walay bugtong paagi nga mawala ang imong, kanabitang mawad ang kanaganas pagpangalagad, meaning you are walking in the flesh. You're not walking in the Spirit of God anymore. Kung wala na'y kalipay, you are not walking in the Spirit anymore. As simple as that one. Kay, katong imong new nature, malipay gito mga lagad sa Ginoo. Ako na nang agyano niya. Okay, now, can you imagine, there is a monster living inside me, and there is also a master living inside me. Again, both the monster, ang sala, the master, which is God, trapped inside his body. There is a monster and there is a master. Lahi ang monster, lahi ang master. Sa una ang monster, atong master. But today, he is a monster, but he is not our master anymore. Oh Lord, have mercy. Can you say amen? Can you say amen? Okay, so mo tayong ingon si Pablo nga, pwede. You can say no to the flesh. Why? Because he is indeed a monster, but he is not our master anymore. Muna itong gisgutan last week sa ato ang discussion sa chapter 6 that we have been died in Christ. We are in union with Christ. Patay na kita. So, can you imagine the war every day? Na monster o na master sa among sulod. Kining isa gusto magbuhat og daotan, kining isa gusto magbuhat og maayo. And then they are trapped inside your body. Okay, now, let us meet the monster. Atong ilailahon ang monster. Meeting the monster in
Romans chapter 7 verse 20. Who is this monster? Romans 7:20. Now if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin. So kung akong ginahimo ang butang nga dili ko na unta gusto buhaton, dili na ako. Buti pa sabot, that is not my new nature anymore. It is sin. Okay, klaro ha? It is no longer I who do it, but the sin that dwells within me. This is what we call the indwelling sin. Igsoon, ang inherited sin, okay na. It has been dealt with Christ's death. Pero kining gitawag natong indwelling sin, kung dunay indwelling spirit, doon na po'y indwelling sin. Kung dunay nagpuyo sa ako nga Espiritu Santo, doon na po'y nagpuyo sa ako nga sala. Munang kada adlaw magsigil sa lagtag of war, there is a fight, there is a battle. Because kining isa gusto magbuhat og usa kanalain, kini pong isa gusto magbuhat og lain. So igsoon, mao na ang lisod, mao ni ang nakapait. Kay ang sala ni apa sulod sa akong lawas, wala pa mawala ang sala. When I got born again, the sin does not go away. Sa diyang naluwas ko, wala nawala ang sala. It was not removed and it cannot be improved. Oh my goodness. I will repeat this one. It cannot be removed and it cannot be improved. Ako ning klarohon mga igsoon ha. Although makasala pa ko, pero dili nako makasasala. Balik ko nako. It's very critical doctrine. Although makasala pa ko, pero dili nako makasasala. Ngano man? Tungod kay ang daan nga Maynard, the old man, katong gitawag natong makasasala. The old man, unsay diferensya sa old man ug new man? Ang diferensya nila ang old ug ang new. Unsay kalainan sa old man ug new man? Ang old man wala siya'y capacity nga makapahimaya sa Ginoo. Wala ko nag-ingon nga wala siya'y capacity magbuhat og maayo. Daghay mga unbeliever, kanang old man mo nang ikaw before ka naluwas. Daghay mga wala naluwas pero mga maayo. Pero ang ilang kamaayo dili makapahimaya sa Ginoo tungod kay ang ilang pagkamaayo driven by their sinful nature. Ang intention sa ilang pagkamaayo sa ilalang kaugalingon. Self-centeredness. Kay ngano man, old nature wala sila katakos muhimaya sa Dios. Munang ingon ang Ginoo sa before ta naluwas ang atong mga maayong binuhatan sama lang sa usa ka trapo. Tungod kay old nature pa, the old man, katong gitawag natong makasasala. Sa diyang naluwas ka na, dunay munay giingon sa Bible nga, the old has gone and the new has come. So ang katong daan nga Dexter, wala na, ug ang bag-o nga Dexter, naa na. Katong makasasala, wala na. Ang new nga Dexter, naa pa. Kini nga Dexter, mao ni ang capacity nga dili na pod makasala. This new nature. This new man. The old man, why capacity nga muhimaya sa Ginoo. The new man, dunay capacity nga muhimaya sa Ginoo, wa pa siya capacity nga makasala. So I am telling you, brethren, brothers, that the new man inside me has no capacity disobeying the Lord. Wala siya kapasidad nga makasala batok sa Ginoo. Now the next question will be, nganong makasala pa man ko, pastor? Nga bag-o naman kong binuhat. Again, tungod sa imong
unod. The battle is between the flesh and the spirit. It is the flesh and the spirit. Okay, so katong akong daang pagkatao, patay na, dido na. 6 feet under the ground na, munang gingon nato sa chapter 6, we had been died in Christ and alive in Christ. So, patay na akong daang pagkatao, and then sa diyang gihawas ko sa bautismo, nabuhi na ang bagong pagkatao. So, Igson, wala na ang old man ug ang new man, ha? Ingita nga, napamanggod gapon, pastor, kaya napamanggod ko ani sa kuan, ang ato ang nature, makasasala pa manggapon. Hindi na ka makasasala. Makasala ka, pero di ka na makasasala. Akong inanion lang pagsulti, murang naglibog man mo. Pwede po ko maingon nga, I am a saint, at the same time, I am a sinner? Is the saint and sinner coexist in one body? Santos na makasasala pa? Pwede? Or santos na pero makasala pa? What do you think? Asa ang much better? Lisod po nga, santos ka na, makasasala ka pa. Kining word nga makasasala pa, this is your old man, muni ang capacity nga dili makaresist sa sala. Munang gitawag-bitawag makasasala pa because you are a slave of sin. Although I am a saint, but I can still commit sin. But I am not a sinner anymore. That's what I believe. Okay? So, klaro na to, ha? Okay, so, sa mga nahiusa na diha kang Kristo, walay gusto sa ato nga mag-disobey sa Ginoo. Katong naa na diha sa sabakan sa Ginoo, walay Kristohanon nga dili gusto mo simba. Kitang tanan gusto mo simba, period. Pero kung di ka kabutog simbahan tungod sa imong unod, nadaog ka sa imong unod, nadaog ka sa imuhang lawas, nadaog ka sa imong unodnong kailibgon. Kapoy manggod because of our flesh. So again, this new nature that I have, moni ang capacity, moni ang nature nako nga dili gid ni makasala. Di gid na siya makasala. So kini nga nature kanunay gini mo simba. Pero unsaon man nga kini nga lawas, magsimpo yun ayaw simba. Nya ako nature mo simba, simba, simba. Ako pong religion ayaw, kapoy ka, relax lang. Mag-duty pa ka. Munang do na kay bugno sa imong sulod. Do na pa kay klase unya, do pa kay trabaho unya, mag-overtime para maka. Pero igsoon unsay giingon sa Bible, ayaw paundayuni ang imong unod. Ayaw paminawa, ayaw pailad. Dili ka na niya ulipon. Gawas nun ka na. Nganong paulipon ka pa man? Oh my goodness. Ayaw sayangi ang kagawasan nga gihatag ni Kristo sa iyang kamatayon alang nimo. Okay, now, in Romans 7:22, mo niyang gingon kaganina, kaysa kinasuluran sa akong pagkatao, gikalipay ko kanunay ang kasuguan sa Dios. It is my joy. Now, muna akong gingon kanina, flesh cannot be removed and cannot be improved. I will say it one more time. Flesh cannot be removed and cannot be improved. Ang akong unod, dili gini mawala o dili pod siya mahimong maayo. Ayaw pag-expect nga ang imong unod dadon ka sa simbahan. Kaya ang imong unod kanunay gina dili gusto mo anhi og simbahan. Ang imong unod. So muna ang kinaiya sa imong unod. It cannot be improved. Muna kinahanglan siya mamatay. Paliw kog lingis mo katawag niya kinahanglan ka mamatay. Ina siya kinahanglan ka mamatay. Kaya nga naman para mawala ang atong unod. Kisay gusto dili na mag-struggle. Kisay gusto dili na mag-struggle. Kana bitang wala na struggle sa pagsimba, wala na struggle sa balatian, wala na struggle sa kawaladon, wala na struggle sa pagpapasensya, wala na struggle sa pagpasaylo.
Kisa. Oh, pwede mag-una na ka. Dito wala na struggle. Kaya wala naman ang imong old man. Imong lawas kay Elisa naglawas nga dili makasala. Wala na struggle dito. Magsige kag daig sa Ginoo dito. Wala na imingon sa imong ayaw daig sa Ginoo. No. Nindot dito. Amen. Now na. Okay, hangtod may kinabuhi pa ta mga igsoon, struggle ang pag-appeal sa prayer meeting. Ako ning i-emphasize sa prayer meeting because it saddens my heart. Every time nga di ka kabot sa prayer meeting, it's your flesh. It's your flesh. It's not you. Dili na ikaw. It's your flesh. Ginapaminawa ni mang imong unod. And I want you to have, gusto ko kanang ma-deliberate, bitaw kanang sana. Ma-deliver mo. Ayaw paminawa ang inyong unod. Mayroon ganyan yung unod nga kapoy na, oy, gikan pa ka sa trabaho. Kapoy na, relax na ka. Anyway, makaampo man ka sa balay nimo. Hello, somebody. Every time. There is, hantod buhi pata, struggle ang pag-appeal of prayer meeting, struggle ang paghatag, struggle ang pagpaubos, struggle ang pag-ampo, struggle ang kanang pag-atiman sa mga bata, struggle ang pagtrabaho, struggle. Hangtod buhi pa kita. Pero igsoon hinumduman nato. This war that we have right now is a war that we are not supposed to lose. I will repeat that phrase. This war we are not supposed to lose. Kining pagpakibugno nato karon, mo ni ang gira nga dili gid unta ka dapat mapildi. Ask me why. Because he is not your master anymore. You can say no. Ay ko katika unod. Ang akong espiritu gusto mo appeal og prayer meeting. Nga naman rin matog simbahan dito ko matulog. Hallelujah. Nga naman rin matog simbahan dito ko mapahulay. Ayaw paminawa ang imong unod. Dag-a. Manaingon siya nga, ayaw paundayuni, ayaw patuyangi ang imong lawas nung kaibog. Paglakaw diha sa espiritu. So, nga naman, ingon siya, we have now a new master. This is a battle that we are not supposed to lose. So, mo ni ang gira nga di gidunta ko dapat mapildi. Because I have now a new master. Balikan ako ang atong gisgutan sa Romans chapter 6 verse 22 last week. Muna giingon niya. But now that you had been set free from sin, tagaan ka nagkagawasan, dili ka na ulipon. And have become slaves of kinsa na kang ulipon? Ulipon ka na sa Dios, ulipon ka na ni Kristo, ulipon ka na sa Espiritu Santo, dili na ta ulipon sa sala. I am a slave of God and correction. I am the son of God. Can you say amen? Dili lang ko ulipon, anak na ko sa Ginoo. Can you imagine that promotion? Gikan sa pagkaulipon sa sala, gilukat ka sa Ginoo, gikan sa sala, gihimo kanyang, dili ulipon, gihimo kanyang anak. So, ang anak dapat, kalipay nimo nga magtuman sa sugo sa imong ginikanan. Can you say amen? Usog kay mo, amen ang mga ginikanan dyan. It is our joy. Why? Because we became the son of the living God. So, dili na kita ulipon mga igsuon. Sa unbeliever pata, mo ni ang bugno nga imposible ka mo daog. Kaya nga naman, wala pa may new nature. Ang nakapa sa imo, ang old nature. And this old nature, mo yung kitawag natong makasasala sinner. Wala gi kay katakos maingo nga dili ko musimba. Kaya naman, kaning imong old nature, di gina musimba. Magsunod-sunod na gid ang imong lawas, di ko musimba, mamakak.
Mangilad ko, mangilad. Nga naman, because that is your old nature. Wala pa new nature. Apan sa dihang, gibag-o ka na sa Ginoo, the old has gone, and the new has come. And by the way, wala na ang old man, ha? Gilubong na, dido na, 6 feet under the ground na, patay na. Di nga na po na yung katapan din nga hagbayrang namatay itong karaan nga ano, ha? Hagbayra. Bag-o ka na nga binuhat. Muna ang giingon sa kanso. We are now slaves of God. So, igsoon, kung makasala man ta karon dili tungod kay ulipon pa ko sa sala. Nakasala ko tungod kay naminaw ko sa singgit sa akong unod. Wala ko naminaw sa hunghong sa Espiritu Santo. Kubitaw nang gingon nga sa pulo kino, still small voice. And the only way nga madunggan mo na is by praying. So every time gani mo wala nakagana sa pagsimba, unsay buhaton? Pray. Lord, help me to walk in the Spirit. Because in the Spirit, I will always be happy to be in the church. I will always be happy to be in the prayer meeting. I will always be happy in the fellowship of the saints. If I walk in the Spirit. Okay? So, klaro? Kung saan pagpili ang unod? Walking in the Spirit. Paminawa ang Espiritu. Kung saan na ito pagpaminawa ang Espiritu? Ampo. Okay, so, maghatag ko sa ka-illustration mga igsoon. Dunay tao nga bisan asa prisuhon makagawas jud. Kuyaw kayong tawhana. Taas lang 10 minutos, bisag asa nga prisuhan, makagawas jud siya. I don't know, basta kaya naging siya technique nga, bisag asa ni mo isulod, makagawas taas lang 10 minutos. One day, gi-challenge siya, ignan siya sa katong sa challenger, ignan siya. Isa na lang, sir. Kung imo pagkapon ning maabrihan, I will kanang proclaim that you are the greatest. Kanang gitawag ka na maka-eskapo, kung sa tawag na sa English na. Escaper? Ha, escaper. Basta kaya you will be the greatest. So, tinuod man, gibutang siya sa usa ka prisuhan. Taptapan ang iyang mata, gibutang siya dito. Gisiradan. Wa siya dala ha, kay wa kini siya dala kada kan, pero maka-escape gid siya. Pag abot niya sa prisuhan, ngita siya pamaagi nga maabli niya ang katong pultahan. 5 minutes na, wa pa na abri. Nya usually 10 minutes abri na. 7 minutes na, wala pa gihapon na abri. Grabe yang kuting-kuting gid sa kanang pultahan. 10 minutes na lang, wa pa gihapon ni abri. 20 minutes, 30 minutes abot nag 1 hour, wa lang gihapon ni na abri. And I think that was the last challenge. Tungod sa ang frustration iyang gihapak ang pultahan, paghapak ang pultahan, naabri kalit. He realized nga sa sinugdanan pa wala dahil siradan ang pultahan. Usahay sama ta sa katong tao. Si tagampo, Lord, tagaay kong kagawasan, hagbay ka ra kita kagawasan. Hallelujah. Hagbay ra, dugay ra. We keep asking, Lord, give me freedom, dugay ra. Sa mata sa katao, nga nagapon sulod sa prisuhan, bisag abli na ang pultahan. Igsoon, gawas na sa imong prisuhan. He had been set free from the bondage of sin. Can you say amen? Gawas nun ka na sa balatian, gawas nun ka na sa kalisod. Muna tong kanta, gawas nun ka sa balatian. Gawas nun sa sala, dang. Ganang kita mo kanta na. Gawas nun ka sa kalisod, sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmaya, adlaw sa kagawasan ta kang Jesus. Kato mong drummer atong Sunday, grabe ka. Adlaw sa pagmaya, di ba? Si tagkanta niya din, ganaan kita mo kanta ana. Pero ato bang gikinabuhi, kanang atong gikanta. Gawas nun ka na sa balatian. Sa mo di ba samutan ng gawas nun ka na sa balatian, pastor? Ano pa manggabon tayo balatian? Igsoon, tinood na pa'y balatian, pero dili ka na ulipon sa imong balatian. Hallelujah, Lord have mercy.
Ayaw padaog sa imong balatian, simba kay dili na ta ulipon sa atong balatian. Hallelujah, palakpakan nato ang Dios. Woo! Gawas ng bisag sa kalisod, ayaw padaog sa imong kalisod, simba pangalagad sa Ginoo kay di na ta ulipon sa kalisod. Hallelujah, kanyo sa amen. Tinuod, dagha kong nakita nga namatay tungod sa balatian. Pero daghan po kong nakita nga giayo sa Dios gikan sa ilang balatian, kanyo sa amen. Daghan po kong nakitaan. Kinsa man atong paminawan? Ang ilang kasinatian atong tan-awon, ang atong kasinatian or ang giingon sa pulong sa Ginoo ang promisa. Unsa giingon niya sa promisa niya sa Bible? By my stripes you are healed. Kinsa man atong tuuhan? Sila or ang Bible ang saad sa Ginoo? Si kuan manggod pastor kay nakuan manggod. Tinuod. Daghang ko nakitaan nga gikuha ang kinabuhi tungod sa balatian. Pero daghan po kong nailhan nga mga tao nga gimilagruhan sa Ginoo, giayo gikan sa ilang balatian. Bisag unsang mahitabo sa atong palibot igsuon, tuuhi nga kita giayo na sa Dios. Palakpakan nato ang Dios. Dili na ta ulipon sa atong lawas bisag kapoy ayaw padaog. Appeal og prayer meeting. Igsoon, bakante kay may prayer meeting every Wednesday ba? Bakante kay may. Nahangtod nga I will not see you during our prayer meeting. I will not stop teaching. Because this is very important. This is vital. Kay mo ni ang kinabuhi sa simbahan, managkayusa diha sa mga pag-ampo. So, okay lang karon dili pa man kaayo kuan tungod sa atong kahimtang, pero pwede man siguro mo maapil sa atong prayer meeting kay gamay ra man gihapon manganhi sa Wednesday. Inani ra man ta kadaghan gihapon, pwede na kayo mga igsuon. Okay, so in Romans chapter 7 verse 24, ingon siya, wretched man that I am. I will say it one more time. Wretched man that I am, wretched man. Anyway, that is wretched man, that is not pronounced wretched, it's wretched man. You know, brother, it's not rich man. Wretched man that I am. Wretched man siya, pagkaalaot ko nga tao. Pagkaluoy ko nga tao. Yun siya, who will deliver me from this body of death? Kinsa may makaluwas sa ako, gikan aning lawasa. Although, luwas na ko, pero nganong makasala pa man gihapon ko. So, muni ang dilema ni Apostle Paul. Who can save me? Verse 25. Ingon siya, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Mga igsoon, ang atong kaluwasan, si Kristo. Ang atong pagkabalaan, si Kristo. Because Paul is talking about our sanctification life. Paul is talking about the holiness process of the believer. So, si Kristo, the past, the present, and the future of our salvation is only found in Jesus Christ. No Christ, no justification. No Christ, no sanctification. No Christ, no glorification. Walay pagkamatarong, walay pagkabalaan, ug walay kahimayaan kung wala si Kristo. Kung saan ang kahimayaan? Ako mangutana na pagbalik. I've been mentioning this one many times, no? Usay meaning anang word nga glorification gani? Kalimot na mo? Okay, mag-review ta ha. Unsay bot ipasabot sa justification? Gideklarar ka na nga matarong. Daw sawa ka na ka sala. Okay, so matarong ka na. Unsa ning word nato nga sanctification? Ginabalaan ka. Wala ka pa nabalaan. Ginabalaan ka pa, you are working in progress, wala pa nahuman. So munang dunay bugno sa sulod kay ginabalaan ka pa sa Ginoo. Unsa man ning word nga glorification? Okay, so muni ang mamatay na ni atong lawas og ilisa na bag-ong lawas, buti pasabot ang sala makigbulag na nimo. Muna ang gitawag natog the ultimate salvation. Mian,
luwas ka na, pero wala pa na hingpit ang imong kaluwasan. I am saved. I will discuss this one. Okay. Inanang nahitabo sa ato. He justified me. And He is sanctifying me. So, ang sanctification on the process pa. And He will glorify me, that will be in the future. Nakita ninyo? Ang justification, humana. Ang sanctification, proseso pa. Ang glorification, umaabot pa. And that is why I told you kaganina, the past, the present, and the future of my salvation hangs on Christ. Now, unsa nahitabo sa justification? Jesus removed the penalty of sin. Sa diyang namatarong ka na, dili ka na hinukman. So, langit ka na. Di na ka moadto sa impierno, di ka na mayudyo dito sa impierno. Ang penalty nga ang kanang gitawag natong eternal death, katong impierno, atong hell, wala na. Gi-remove na sa Ginoo ang penalty nimo sa sala. Okay, klaro ha? In our justification, Jesus removed the penalty of my sin. Now, and He is sanctifying us. In sanctification, He removed the power of sin. Number 1, the penalty of sin. Number 2, the power of sin. Munang, dili ka na ulipon sa sala. I am not a slave of sin because Jesus removed the power of sin. I can say no to my flesh. Nakita ninyo? But remember, wala pa na-remove ang presence sa sin. Na-remove na ang duwa, ang penalty, na-remove na ang power of sin, pero wala pa na-remove ang presence of sin. And that is why, and I told you earlier, ang imong ultimate salvation will happen in glorification. Mananggayon na to, when we will become like Christ, like God. Dili na da hinukman, ma'am, ka na justified naman ta. Wala na sa Romans chapter 8 verse 1. There is no condemnation to those who are in Christ. Nahiusa naman kita kang Kristo, wala na. Ang word nga condemnation, buti pasabutan na hinukman. So, dili na ka, munang iyo na, giremove na ni Kristo ang penalty, dili na ta hinukman, kaya na justified naman ta. Dili na po ta ulipon sa sala. Pero, naa pa ang sala. Wala pa man siya na-remove kay wala pa man ta, buhi pa man ta. Mahitabo ning glorification sa diyang mabanhaw na kita. So nakita ninyo, munang there is a struggle because I have still the presence of sin in this body. Because of the flesh. I don't have the penalty of sin. I don't have the power of sin, but I still have the presence of sin. Muna ang pinaka-last na bugno sa Kristohanon. Okay? So muna, pag-advance lagi mo basa sa Romans, no? Para, actually, ang book of Romans, muna ang gitawag nato Magna Carta sa Bible. Ang teaching sa kaluwasan o sa pagkabalaan o sa kanang pagkahimaya na adin hitanan. By reading this whole book, madaghang mga doktrina nga imong matun-an mga igsoon. Okay, in Matthew chapter 26 verse 41. Ingon diri sa Matthew chapter 26 verse 41. Managtukaw og managampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. Ang espiritu sa pagkamatuod andam. Igso na nga itong espiritu, kanunay ginaandam mo simba. Andam gina siya kaayo. Andam kinamapilog prayer meeting, apan ang atong lawas, luya. There is a battle every day. It's between the flesh and it's between the spirit. Ingon ang Galatians 5:16-17 kaganina, dili nato paundayunan ang atong uno.
The context of this story, mga igsoon, kabalo man ta sa context ani, di ba? Katong hapit na itaral si Kristo sa hukmanan. Gigna niya yung mga disipulo, can you join me in prayer meeting? Pwede mo mag-join sa ako sa prayer meeting? Now, in that day, sa buntag pa, grabe kainit ang iyang mga disipulo. Katong ningon na si Kristo nga, ang anak sa tao, ilansang na ingon din ingon ni Peter? Ingon si Peter, over my dead body. Buntag pa, over my dead body. Before kanila makuha, Lord, muagi sa sila sa ako. Sila ba yaning Peter, kauban ni Kristo? Pagkagabi na, siguro mga alas 10, siguro alas 12. Ingon si Kristo, ubani ko ninyo dito sa tanaman, magampo ko kay hapit na. Kuhaon ang akong kinabuhi gikan kanako. Tungod sa kakapoy, tulo man sila ka disipulo, si Peter, si John, o si James. Tungod sa ilang kakapoy in that day, bisa kung saan nilang tukod o stick ang ilang mata, di yun madala. Makatulogid sila. And that is why, pag ampo ni Kristo dito sa layo-layo, pagbalik niya, nakita niya, nakaplagan niya mga disipulo nga, na hinanok sa pagkatulog. Iyang gipukaw. Mata-mata. Mag-ampo ta. Ubani ko ninyo, kay hapit na. Kuhaon sa akong kinabuhi. Adto na po si Kristo. Sa ikatulong higayon, mga igsoon, nakaplagan niya ang iyang mga disipulo nga na hikatulog. Og mao ni ang giingon din ni Kristo, managtukaw kamo. Managampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Igsoon, there is a temptation always. Temptation kaayo nga kanang dili ta kaabot sa simbahan. Temptation kayo nga dili ta ka join sa atong mga panimbahan. Temptation. Pero ingon siya, watch and pray. Aron dili kamo madaog sa panulay. Kining word nga watch, mga igsoon, this is a military term. Pagmatngon, pagbantay, ayaw pagpatara. Ayaw ibutang ang imong kaugalingon nga vulnerable kay ka sa temptation sa kinabuhi. Ayaw adtog mga sinihan. Hello, somebody. Ayaw pagpakiguban atong mga tao nga dili ganahan sa presensya sa Ginoo. Pagmatngon og ampo. Ano siya og ampo aron dili kamo madaog sa panulay. Igsoon, si Kristo mismo nag-affirm, nag-confirm, ingon siya, I know. Sa pagkamatuod, andam ang inyong espiritu. Ingon si Kristo, I know that your spirit wanted to pray with me. But it is your flesh that don't want to pray with me. So, mo ang statement ni Jesus Christ. Kabalo ko igsoon, kitang tanan, gusto ta mag-join sa prayer meeting. Pero ang atong unod, may dili gusto mag-join sa prayer meeting. The only way to solve that one is to kneel down to God and pray, Lord, help me to conquer my flesh. To conquer my flesh. Kung kahadlok man, kung kabalaka man, kung kakapoy man, it's the work of the flesh. So, ask God, pray to God, Lord, help me. Help me. So, I will end with this statement. Sin will always be there while we are still here. But again, he is a monster, but he is not my master anymore. I can say no to sin and say yes to